Mga kakwento, naranasan niyo na bang magising mula sa isang mahabang bangungot, pero pagdilat ng inyong mga mata, isang katotohanang mas malaki pa sa iyong panaginip ang bubungad sa inyo? Sa episode nating to, ligtas na si Gretchen. Nakaligtas siya sa kamay ni na Teresa at Gary at ang maganda pa, ligtas din ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero habang naghihilom ang kanyang mga sugat, isang mas malaking revelasyon ang yayanig sa kanyang pagkatao. Siya nga ba talaga ang nawawalang apo ng mga Okamori na si Helena? O isa lamang tong masalimuot na pagkakataon na puno ng mga butas at hindi maipaliwanag na misteryo? Ramdam natin ang labis na kagalakan ni Grandma Hermania, pero mapapansin nyo rin ang pag-aalinlangan ni Demetrio at si Warren ang tiyuhin ngayon lang nagpakita. Bakit tila may kakaibang pakiramdam si Gretchen sa likod na mga ngiti nito? Habang pilit na binubuo ni Gretchen ang kanyang alaala, unti-unti ring lumalabas ang puot at galit sa mga taong nagkait sa kanya ng pagmamahal noong bata pa siya. Bakit siya tinago ni na Teresa? At anong hustisyang naghihintay para sa isang bata na tinuring na parang asong napulot lang sa kalye? Halina't makinig at sabay-sabay nating himayin ang mga sikretong pilit na ibinaon, ngunit ngayon ay pilit ding bumubangon. Simulan na natin. Napatango naman si Demetrio. Ramdam niya ang sinseridad ni George sa mga sinabi nito, kaya mula ngayon hindi niya nahahayaan pa si Gretchen na magkaroon ng anumang koneksyon sa mag-asawang Miranda. Matagal na rin naman niyang pinutol ang koneksyon nila ni Teresa noon, pero lagi siyang nahahatak pabalik ng ginang dahil sa kakapalan ng mukha nito. Ngayong nasiguro niya na hindi nito totoong mga magulang, sila Teresa at Gary, tuluyan na talagang mapuputol ang koneksyon nito sa dalawa. Isa pa, wala namang magandang nagawa ang mag-asawa kay Gretchen. Puro pasakit lang ang binigay ng mga ito sa kawawa niyang asawa. Pero sa kabilang banda, agad na nakakuha ng kanyang atensyon ang inamin ni Teresa na napurot lang nito si Gretchen. Sandali pa siyang nag-isip bago muling nagsalita. Sigurado kung may hindi pa sinasabi si Teresa sa atin. Hindi naman sa paninira sa kanya but she's not a patriarchal person. Kahit na ipagpalagay natin na namatay nga ang anak niyang babae, sigurado ko iisipin niya lang kalaunan na nabawasan ang pabigat at responsibilidad niya, kaya hindi ka panipaniwalang pinulot niya si Gretchen para maibsan ang kalungkutan niya. Anong ibig mong sabihin, Demetrio? Nalilitong tanong na George. May mga pangyayari pa siyang sinadyang itago mula sa atin. Kailangan na mahanap natin si Gary at baka sakali masagot niya ang mga katanungan ko. Masyadong nakakaduda ang mga salitang binitawan ni Teresa. Maraming butas sa pahayag nito. Kung sakali man na nalunod ang totoong anak nito, bakit nakatago pa ang ibang gamit ng bata sa bahay? May malaking misteryo talaga na nakatago. Sobrang paghihirap na pinagdaanan ng apo ko sa loob na nagdaang taon. Kung ano mang ginawa ng mag-asawa sa kanya, ang mga pulis na ang bahala sa kanila. Ang mahalaga na huli ng isa sa mga salarin. Sana lang maging maayos na ang kalagayan ng apo ko. Sandali namang natahimik sa Demetrio. Alam niyang di tamang sabihin ng bagay na nasa isipan niya, pero kailangan niya pa rin paalalahanan ang ginang sa mga posibilidad na katotohanan. Grandma, hindi pa tayo sigurado kung siya talaga si Helena. Kahit pa may binaon ng mga damit si Gary at mga gasgas na larawan, baka may pagkakapareho lang sila ni Helena? Nag-aalala niyang sambit. Subalit nakita niya, puno na ng determinasyon ang mukha ng ginang. Hindi, Colin. Si Gretchen talaga sa Helena, nararamdaman ko dito. Aniya tinuro ang kanyang dibdib. Marami na akong mga kabataang nakasalamuhan na kaedad niya lang, pero iba talaga si Gretchen. At kung di man siyang apo ko, sino pa ba? Wala nang iba, Colin. Sigurado na talaga ako. May diing bigkas na matandang babae bago napasulyap sa emergency room. Bata pa to nang mawalay sa kanila. Sino bang mag-aakala na iisang syudad lang palang ginagalawan nila? Sobrang lapit lang pala ni Helena sa kanya. Nang maisip niyang pinagdaanan nito sa mga kamay ng kinilala nitong mga magulang, labis na awang nararamdaman niya. Dapat namuhay to ng sagana, pero kabaligtaran ang nangyari. At kung hindi pa tumatalino, hindi na sana to nakabalik ng buhay sa kanya. Napagtanto ni Demetrio na kahit ano pa ang sabihin niya, hindi niya na makukumbinsi pa ang ginang, kaya't sa kabila ng pag-aalala niya, wala siyang nagawa pa kundi manahimik na lang muna. Nasa ganon silang sitwasyon nang makarinig sila ng kaguluhan sa hallway. Ilang sandali pa lumitaw na ang nagmamadaling si Warren kasama ng ilan sa mga tauhan nito.
Mom, narinig ko mula sa mga tauhan ko na natagpuan na si Gretchen. Anito at agad na lumapit kay Hermania. Natagpuan na namin si Gretchen. Tama ka. Agad namang napangiti ang ginang nang makita siya. Halika, tingnan mo. Nasa loob na ng emergency room ang apo ko. Nagbalik na siya sa wakas, Warren. Bumalik na ang apo ko. Sandali namang natigilan ang lalaki, pero ilang segundo lamang yon at agad ding nagbagong ekspresyon nito. Mabuti naman kung ganon. Pero wala kang masyadong excited, Mom. Baka makasama sa kalusugan mo. Huminahon ka lang. Ani at giniya na ito paupo sa bench. Pinahira naman agad ng ginang ang mga luha nito bago muling nagsalita. Kapag gumaling na ang apo ko, dalhin natin siya sa bahay. Doon na natin siya iuwi. Tapos kailangan ng malaking selebrasyon na magaganap para i-anunsyo natin sa buong bansa na natagpuan na natin ang pinakamamahal kong apo. Pakiramdam ni Demetrio may hindi talaga tama sa nangyayari, kaya naman napatayo na siya. Grandma Hermania, magdahan-dahan lang muna kayo. Kailangan pa natin ng masusing investigasyon sa nangyari ngayon. Paano kung may mas malalim pang pangyayari ang matutuklasan natin sa pagkawala niya noon at ngayon? Hindi tayo pwedeng magpakakampante na lang? Pero Colin, gusto kong bumawi sa kanya. Ang tagal niyang nawala sa akin kaya't nais ko siyang bigyan ng magandang buhay at pagtrato. Pagbigyan mo na ako, Colin. Labis akong nangungulila sa apo ko. Di naman lingid sa kanya ang pangungulila ng ginang sa apo nito, pero sa ngayon, haka-haka pa lang naman nila ang lahat. Pero kung ipagpipilitan naman niya na hindi nga si Helena si Gretchen, di rin naman magiging maganda ang kalalabasan. Ang isa pang inaalala niya ay ang botones na binigay ni Gretchen sa kanya bago to tuluyang dinala sa emergency room. At hanggang ngayon, di pa rin natatagpuan ng lalaking tumangay sa babae. Sigurado siyang may isang tao na nais mawala ang asawa niya. Ang hindi klaro sa kanya ay kung target ba namang ito si Gretchen dahil asawa niya ito o dahil si Gretchen nga si Helena Okamori. Alinman sa dalawa wala siyang balak ipahamak ang asawa niya. Poprotektahan niya ito kahit pa ang magiging ibig sabihin nun, pansamantala niyang itatago ang katauhan nito sa lahat. Wala namang balak makinig sa kahit na sino si Hermania ng mga oras na yon. Sobrang tagal niya nang hinanap si Helena kaya hindi niya napalalampasin pa ang pagkakataon na makasamang babae. Ilang sandali pa lumabas na si Dr. Raven Gonzalez na siyang head doctor na nag-aasikaso kay Gretchen. Both Miss Gretchen and the child are safe. Gising siya kaya pwede na siyang puntahan at kausapin kapag nalipat na siya sa kanyang silid. But we still need to monitor her for the upcoming 24 hours para masiguro na wala na talagang iba pang komplikasyon. Saka pa lang nakahinga ng maluwag si Demetrio sa sinabi ng doktor. Maging si Kem ay agad na napadasal ng pagpapasalamat. Ilang sandali pa tuluyan nang nilipat ng silid si Gretchen. Di naman pinalampas si Demetrio ang pagkakataon at agad na nagpunta sa tabi ni Gretchen. How are you feeling, wife? May masakit pa rin ba sa'yo? Do you want to eat something? Just tell me, Gretchen. Aniya't masuyong hinalika ng kamay ng babae na hawak niya. Parang pinipiga ang puso niya sa sakit habang pinagmamasdan ang mukha ng asawa niya. Maputla to at mabilis lang pumayat. Unti-unti napangiti si Gretchen nang masilayan niya ang mukha ni Demetrio. Mukhang di na nga panaginip ang lahat. Totoong ligtas siya at kasama niya na ang asawa niya. I'm okay. Mahina niyang sambit. Napatango-tango naman si Demetrio. Naalala mo ba kung anong nangyari pagkatapos mong makatakas kay Teresa at Gary? Ilang minutong di nagsalita si Gretchen, subalit maya-maya lamang napailing siya. Hindi ko masyadong matandaan. Basta ang naalala ko lang hinimatay ako at pagkatapos noon wala na. Ano bang nangyari? Napatingin siya sa kanyang kamay na may mga bendahe. Hanggang ngayon masakit pa rin yon. Parang namamaga pa rin ang kanyang lalamunan kaya natigilan siya. Pakiramdam niya na nanaginip siya, isang napakahabang panaginip. May mga taong humahabol sa kanya para saktan siya dahil nahulog siya sa bangin. Hanggang ngayon parang nananaginip pa rin siya at nakalutang lamang siya sa ere kahit nasa loob siya ng ospital at kasama niya ng asawa niya. Tipid namang napangiti si Demetrio bago maingat na hinaplos ang kanyang pisngi. It's okay. It's okay kung wala ka pang maalala sa mga nangyayari sa'yo. Sa susunod na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Magpahinga ka muna. The important thing is you're already safe.
Siguro dahil traumatic experience kay Gretchen ang nangyari, kaya pinili ng utak nito na pansamantalang kalimutan ang nangyari. Para kay Demetrio mas mainam yon, lalo na sa kalagayan nito ngayon. Mas mabuting makapagpahinga muna to ng maayos at makabawi ng lakas, pero hindi ibig sabihin nun hindi na mananagot pa ang may sala. Wala siyang pakailam kahit na sino pa yon, maging kakilala niya man o mismong kadugo na isa sa kanila ni Gretchen. Kasalukuyang nagkatitigan sina Gretchen at Demetrio nang bigla na lang sumingit sa pagitan nila si Grandma Hermania. Helena, apo, ang kawawa kong apo? Di na napigilan pa ni Hermania ang maiyak nang masilayan niya ang mukha ni Gretchen. Agad niya tong nilapitan at hindi na nga niya alintana na naroon pa si Colin. Kinuha niya ang kamay ni Gretchen na hawak ng lalaki, marahang hinaplos ang buhok nito. Patawarin mo ko kung wala akong nagawa ng mga panahong nagdurusa ka, apo. Pero ngayong nandito ka na ay pinapangako ko, hindi na yun mauulit pa. Nandito na ako, ang lola mo. Dahil ikaw ang nawawala kong apo, Gretchen. Ikaw si Helena. Gulat namang napatitig si Gretchen sa ginang at maya-maya ba'y napangiti. Grandma, nagkamali po yata kayo ng pagkakakilala sa akin. Paanong nangako si Helena? Siguro naging masyadong malungkot ang ginang nitong mga nakarang araw, kaya napagkamara na siya nitong si Helena. Isa pa, paanong magiging siya si Helena gayong alam naman nila na wala nang apo nito? Subalit hinigpitan ng ginang ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay at mariin na umiling. Hindi ako nagkakamali lang, Iha. Ikaw talaga si Helena. Ikaw ang apo ko na matagal ko nang hinahanap at inaasam na makita. Nagulat naman si Gretchen at halos hindi makapaniwalang napatitig sa matandang babae, kaya naman napasulyap siya kay Demetrio para humingi ng saklolo. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ng lalaki bago to nagsalita. May nakuhang mga damit sa likod ng bahay ninyo na nilibing ng tatay mo at kapareho yun ng mga damit na suot ni Helena nang mawala siya noon. Di naman nakapagsalita si Gretchen dahil sa labis na gulat. Parang di kayang iproseso ng utak niya ang kanyang mga narinig. Napapitlag na lang siya at bumalik sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang marahang pagtapik ni Grandma Hermania sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, apo. Bibigyan namin ng hustisya ang nangyari sa iyo. Ako mismong mangunguna para makuha mong hustisyang yon. Igaganti ka ni Grandma mula sa lahat ng nangapi at nanakit sa iyo. Puno ng determinasyon itong wika. Di pa man nahimasmasan si Gretchen nang may naalala si Hermania. Agad niyang binalingan ang kanyang anak bago siya muling nagsalita. Warren, halika. Kausapin mo si Gretchen, baka sakaling maalala niya tayo kapag nagkaharap kayong dalawa. Masigla niyang wika. Lihim naman pinagmasdan ni Warren si Gretchen. Kung may dapat man tong maalala, dapat ay noon pa. Sobrang tagal na nitong nawalay sa kanila. Kung totoo man na si Gretchen nga si Helena, dapat naalala na nito ang kabataan nito, lalo pat matalinong pamangkin niyang yon at mabilis makaintindi sa mga bagay-bagay. Ngayon pa man, dumapit pa rin siya kay Gretchen at tipid ng umiti. Kamusta ka na, Helena? Alam ko hindi na itong una nating pagkikita. Gawa na nagkita na tayo sa mansyon ng 2 beses. Pero hayaan mo kung ipakilala ko sa iyong sarili ko. Ako si Warren Okamori. Tiyuhin mo ko. Kapatid ako ng yumaamong ama na si William Okamori. Mula ngayon, tawagin mo na akong Uncle Warren, okay? Nanatili namang tahimik si Gretchen. Kanina lang pakiramdam niya na nanaginip pa siya, subalit nang makita niya sa Demetrio, pilit niyang sinasabi sa sarili niya na totoo na ang lahat. Subalit ngayong narinig niya ang mga pinagsasabi ni Grandma Hermania at Warren, parang nais niyang sabihin na nagsisinungaling sa Demetrio nang sabihin nitong hindi na siya nananaginip pa. Di rin niya maipaliwanag kung bakit, pero habang nakatitig siya sa mukha ni Warren na ngayon nagpakilala na bilang kanyang tiyuhin, di maganda ang pakiramdam niya sa lalaki. Para bang may tinatago to sa loob ng mga ngiti na pinapakita nito sa kanya. Subalit dahil mukhang naghihintay ng sagot ang dalawa mula sa kanya, napilitan siyang ibuka ang kanyang mga labi para magsalita. Uncle Warren? Ilang beses na tumango si Warren kasabay ng pamumula ng mga mata nito at ilang saglit lang nagsimula na tong umiyak. Salamat naman at nagbalik ka na. Sigurado kong matutuwa ang iyong ama na sumalangit na ngayong tuluyan ka na naming nahanap. Habang iyak si Warren, umupo naman si Grandma Hermania sa gilid ng kama ni Gretchen.
Ilang taon silang di nagkita, kaya naman ngayong nahanap niya ng babae, hindi niya na to papakawalan pa. Kaya naman pala unang tingin pa lang niya kay Gretchen, ibang saya nang nararamdaman ng puso niya. May malalim pala silang koneksyon dahil ito pala ang nawawala niyang apo na matagal na niyang hinahanap. Di pa rin pumapasok sa utak ni Gretchen ang naging revelasyon ng dalawa nang magising siya. Di niya inaasahan ang ganitong klase ng pangyayari. At habang nag-uusap sila ay kinuwento na sa kanya ng mga ito lahat ng tungkol sa pagkatao niya na mas lalong gumimbal sa kanya. Siya nga kayang nawawalang apo ng mga Okamori o panibagong pagkadismaya na naman ang aabutin niya dahil sa mapaglarong kapalaran niya. Puno ng kahungkagan ng puso niya pero nang makita niya ang nagniningning sa tuwang mga mata ni Grandma Hermania at ang masaya nitong mga ngiti, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Kung sakali man na ito ang lola niya, abay napakaswerte niya naman yata. Ilang sandali pa sumagi sa isipan niya ang pagpunta niya sa funeral service ni Helena nung nakaraan. Kung siya man na nawawalang apo ng mga Komori, napaka-awkward naman na diniluhan niya ang mismong funeral niya. Nagpapahid naman ang luha si Hermania, subalit hindi pa rin siya matigil sa pag-iyak. Agad namang hinagod ni Warren ang kanyang likuran at inalalayan na siyang makatayo. Mom, pagpahingahin muna natin si Helena. Kagigising niya lang at sigurado ko mahina pa ang katawan niya, ani Warren. Subalit isang madiin na iling lamang ang naging sagot ng ginang. Wala pa po kayong maayos sa tulog mula pa noong isang araw. Kailangan niyo po munang magpahinga kahit sandali lang. Babalik tayo dito kapag maayos na ang pakiramdam ni Helena. Saka na lang siya kakausapin kapag gumaling siya kaagad at hindi makakatulong sa kanyang nang iistorbo. Dagdag pa niya. Nang ayaw pa rin makinig ng ginang, sumingit na si Demetrio sa usapan. Grandma, wala po lakas ang asawa ko ngayon. Umuwi na rin po muna kayo para magpahinga. Kapag magaling na si Gretchen, bibisita kami sa villa. Kapag may nangyaring masama sa inyo dahil sa labis na puyat at pagod, ayaw niyo naman pong mag-alala ng gusto si Gretchen, di ba? Hindi yan magiging maganda sa kanya at sa baby namin. Sa wakas, nakinig din ang ginang sa sinabi ni Demetrio. Nag-aalangan pa tong napatitig kay Gretchen na para bang naghahanap to ng kakampi sa katauhan ng babae. Tipid na napangiti si Gretchen bago marahang pinisil ang kamay na matandang babae. Kapag gumaling na po ako, pupuntahan ko po kayo sa villa, pangako ko po yan sa inyo. Napatango-tango naman si Hermania. Okay, mauuna na ako. Pero mag-iingat ka dito ha? Hihintayin kita sa villa, apo. Marami tayong pag-uusapan. Babawi tayo sa mga panahon nating nasayang dahil hindi tayo nagkasama. Habang inaakay si Hermania palabas ng silid ni Gretchen, panay pa rin ang lingon nito. Kulang na lang kumapit sa hamba ng pintuan ng ginang para lang manatili sa loob. Nang makaalis si Grandma Hermania, sumunod na rin ang iba pa niyang mga bisita hanggang sa silang dalawa na lang ni Demetrio ang natira sa loob. Habang nagpapahinga si Gretchen, ilang mga pangyayari ang bigla na lamang sumulpot sa utak niya. Nagkaroon siya ng sugat at mga pasa na naging dahilan kung bakit siya na ospital at ang lahat ng iyon dahil kay Teresa at Gary. Labis-labis ang pinagdaanan niyang hirap dahil sa dalawang yon. Subalit ang tanging naalala niya sa kabataan niya ay nasa probinsya siya nakatira kasama ng mga kinikilala niyang mga magulang. Kahit bata pa man siya, ramdam na niya, hindi siya gusto ng mga ito. Noon akala niya kaya ayaw nito sa kanya ay dahil hindi pa sapat ang kabutihan at pagsusumikap niya. Pero ngayon alam na niya kung bakit. Kaya naman pala ganon ang trato nito sa kanya ay dahil hindi siya totoong anak ng dalawa. Huminga ng malalim si Gretchen at ilang beses na napalunok para mawala ang bikig sa lalamunan niya at hindi siya tuluyang maiyak. Noon sobrang daming katanungan ang naglalaro sa isipan niya. Bakit ayaw siya nitong bigyan ng pera? Bakit ayaw siyang ipagamot? Bakit hindi siya nabibila ng candy, laruan at bagong damit? Bakit hinahayaan siya ng mga itong magutom? Bakit iba ang trato ng mga to sa kanya? Ngayon, alam na niya kung bakit. Para kay Teresa, isa lang siyang aso na napulot ito sa kalye. Pero mas mabuti pa nga sigurong aso kasi mamahalin pa ng tao at aalagaan. Samantalang siya hindi siya tinatong pamilya na mag-asawa. Nilokob ng labis na kalungkutan ng puso niya kasabay ng pag-usbong ng hindi matatawarang galit. Hindi siya kailanman humingi ng tulong sa dalawa mula nang tanggihan siya ng mga ito. Pero kung ayaw naman pala siyang suportahan ng mga ito, bakit di na lang siya nito pinaampon o di kaya isinuko sa mga pulis?
At kung totoo man na kinuha siya ni Teresa para maibsan ang kalungkutan nito dahil sa pagkawala ng sarili nitong anak, hindi ba't dapat mahalin siya ng ginang at alagaan saka ituring na parang kanya? At base sa pagkabalisa at takot na nakikita niya sa mga mata ni Gary nung nagkaharap sila, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit naman ayaw ng mga tong malaman ng lahat na namatay ang anak nitong babae? Dahil sa oras na may makaalam sa totoong nangyari, mananagot ang mag-asawa? Isang matinding revelasyon, isang pusong naghahanap ng kasagutan at isang nakaraang puno ng pait. Dito nagtatapos ang episode sa araw na to. Mga kakwento, nakakadurog ng puso na isipin ang pinagdaanan ni Gretchen. Ang malamang ang mga taong tinuring mong magulang ay ang mga tao palang nagnakaw ng tunay mong pagkatao at nagkait sa'yo ng magandang buhay. Sino nga bang hindi mapupuno ng galit? Sinong di makakaramdam ng kahungkagan kung ang buong buhay mo ay tinuring ka lang na pabigat o napulot na aso sa kalsada? Ngunit sa gitna ng dilim, tila may sinag ng pag-asa sa pagdating ni Grandma Hermania. Pero ang tanong na naiiwan sa ating isipan, handa na ba talaga si Gretchen sa buhay Okamori? At si Warren, totoo nga kaya ang kanyang mga luha o may tinatago siyang lihim sa likod ng kanyang mga pakikiramay? Ang aral na makukuha natin dito, mahal kong tagapakinig. Ang katotohanan, gaano man to kalalim ibaon, laging makakahanap ng paraan para lumabas. Gaya ng sinasabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Ngunit higit pa roon, tinuturo sa atin ang buhay ni Gretchen na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya ituring ng mga mapang-aping kamay, kundi sa tibay ng kanyang loob na bumangon at harapin ang kanyang tunay na kapalaran. Di natin mapipili ang ating pinagmulan, pero may kapangyarihan tayo na piliin kung sino tayo sa hinaharap. Abangan ang susunod na yugto. Magagawa kaya ni Demetrio na protektahan si Gretchen mula sa mga bagong panganib dala ng katotohanan ito? O mas magiging magulong lahat ngayong pumasok na ang mga Okamori sa eksena? Muli, ako ang inyong lingkod, Miss Sandra, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pakikinig.